Hi, good morning. My name is Jovi, ang inyong nagmamagandang ate na magbibigay sa inyo ng affiliate tips kung isa kang beginner as an affiliate sa TikTok or sa Shopee or kahit saan ka man affiliate. Kung ikaw ay isang new affiliate or kung may plano kang maging affiliate sa TikTok or sa Shopee, lalong-lalo na kung sa TikTok ka mag-affiliate. So kung isa kang new TikTok affiliate or may plano kang pumasok sa TikTok affiliate program, tapos hindi mo alam kung ano ang ipopromote mong product or kulang yung budget mo pambili ng product. Sa pag-affiliate, kailangan mo talaga may pera. Pero kung wala kang pera, marami namang paraan para makapag-affiliate ka kahit na kulang yung budget mo na pambili ng product. So let me share my experience as a new TikTok affiliate. Siguro mahigit 1 year na rin akong TikTok affiliate and mahigit 2 years na akong affiliate sa Shopee. So let me share with you yung experience ko as a new TikTok affiliate na walang pambili ng products. So kung isa kang new TikTok affiliate tapos kulang yung budget mo, hindi mo alam kung anong product ba ang magandang bilhin na i-promote, bibigyan kita ng idea. When I was starting TikTok affiliate, may nagbigay sa akin ng isang libro. So ngayon, dahil sa libro na yun, nagkaroon ako ng idea kung ano yung ibibenta ko dun sa isa kong TikTok account. Kasi dalawa yung TikTok account ko. Dun sa isa kong account, lahat ng product binibenta ko dun. So lahat ng product na binibili ko, ginagamit ko at alam kong maganda ang quality, binibenta ko. Ngayon, gumawa ako ng isang kumbaga backup account. And fortunately, nagkaroon ako agad ng 600 followers dun sa account na yon. Nung time kasi na ginawa ko yung pangalawa kong account, medyo mas madali na ang pag-apply sa TikTok affiliate kasi from 1,000 followers na requirements, naging 600 na lang. So dun sa account na yon, meron akong kumbaga dalawang product lang na binibenta. Dalawa or tatlo, basta dalawang klase ng product. Yun ay exercise equipment and books. So dun sa account na yon, books and exercise equipment ang madalas kong binibenta. Kasi nga naman, ang hirap kapag wala kang budget, maya't maya bumibili ka ng product, di ba? At iniiwasan ko rin na i-promote sa account na yon yung product na pinopromote ko dun sa una kong account para iwas violation. Kasi nga yung background ko rin naman iisa. So ang ginawa ko para iwas violation, iba yung product na binibenta at pinopromote ko dun sa original na account at iba naman dun sa pangalawang account. So dun sa pangalawa kong account, actually mas konti lang yung ginagastos ko or mas konti lang yung perang nilalabas ko na puhunan kumbaga. Kasi nandun na yung product na binibenta ko ng paulit-ulit lang. Yung libro, yung exercise equipment. Unlike dun sa una kong account, mga product na alam nyo yun, fast moving. So kailangan mo pag naubos, bumili ka ulit. May mga product din naman na mga gamit na nandyan lang. So anytime pwede ko siyang i-promote. So dun sa pangalawa kong account, nagbibenta ako doon ng libro. Ang unang libro na binenta ko doon ay yung My Negosyo Diary na ang author ay si Sir Chinky Tan. Actually, hindi ko gusto si Sir Chinky Tan. Napapanood ko lang siya, dumadaan siya sa FB, ganon, sa TikTok, pero hindi ko binigyan ng oras na panoorin, ganon. Ngayon, yung friend ko binigyan ako ng isa sa mga libro niya. Sabi ko, ay, ang ganda pala ng libro ni Sir Chinky. So doon ako nagkaroon ng idea kung ano yung ibibenta ko doon sa pangalawa kong account. So bukod doon sa libro na binigay sa akin, bumili pa ako ng isa sa mga libro niya para ibenta at i-promote sa aking new account. Bukod dun sa unang binigay sa akin, hinanap ko lang sa TikTok shop yung libro na meron sa akin. Nakita ko marami din palang mga libro si Sir Chinky Tan na binibenta sa TikTok shop. May store na nagbebenta ng libro ni Sir Chinky Tan bukod dun sa official store ni Sir Chinky mismo. So bumili ako ng libro at ito yon. At meron pang ibang mga books na binili ko para i-promote at ibenta sa TikTok. Alam niyo ba kung bakit libro ang napili ko? Una sa lahat, itong mga librong binili ko, mga self-help book about finances, lahat kung paano yumaman, paano mag-ipon, magnegosyo, lahat ganon. Connected siya sa pera. Mukha akong pera eh. Siyempre, dahil gusto kong yumaman, hindi lang naman basta ako mukhang pera. Gusto ko rin namang yumaman. Pangarap naman natin lahat yumaman, di ba? So kung yun ang pangarap mo, anong gagawin mo? Maghanap ka ng bagay na makakatulong sa'yo, di ba? At dahil nga kulang ang aking knowledge about finances, kaya kung alam mo sa sarili mo na kulang ang knowledge mo about finances, kung paano mag-budget, mag-save, everything, mga investment, mga income, ganun, bumili ka ng libro na kagaya nito. Marami pa actually mga libro ni Sir Chinky Tan na aking nabili na pinopromote and at the same time ginagamit. So yun yung reason kung bakit libro yung kinuha at binili ko para i-promote at ibenta. Una, gusto kong matuto. Oo, gusto kong madagdagan yung knowledge ko. Actually, wala akong knowledge. So, gusto kong magkaroon ng knowledge about investment, passive income, financial management, mga ganon. Kaya, while earning, I'm also learning. So, yun ang reason kung bakit itong libro ang binili ko para i-promote. Earn while learning. O, diba? And at the same time, yung mga bibili, tatangkilik ng produkto na binibenta ko at pinopromote, ay syempre matututo din sila. Ito yung libro na kahit bumagyo, lumindol, hindi mawawala.
Kahit pa siguro masunog ito, yung knowledge na nakuha mo mula dito or yung mga insights, yung mga wisdom, yung mga lessons na natutunan mo dito, nandito na. O di ba? At saka itong napansin ko, maraming taong nangangarap yumaman, maraming taong gustong matuto, kaya nga naman napakalakas na business ang mga self-help book, mga motivational na libro, mga gustong ma-encourage karon, mga gustong ma-motivate, di ba? Kaya maganda talaga ang books. And pangalawa, exercise equipment. So meron akong nabili na 3 exercise equipment na binibenta at pinopromote dito sa aking new account. 3 lang siya pero paulit-ulit ko siyang ginagawa ng video.